Hi, good afternoon. This is Jeanette from GB More Farm. GB More Farm, located siya sa Region 10, Province of Misamis Oriental. Gusto ko lang ibahagi dito ang aming nagiging karanasan at kung paano kami nag-uumpisa. Noong una, back 3 years ago, nag-uumpisa kami ng 3 saw. Mula doon, lumago at nagkaroon kami, pagdating ng 2024, nagkaroon kami ng 22 saw sana. Back on or May 2024, meron kaming 13 na buntis na mga saw. Mga malapit na mag-aanak na sa June. Subalit, pinakamasaklap na aming karanasan ay natamaan kami ng ESF. Akala ko, ang farm namin ay ready na siya. Ang piggery ko ay ready siya. Meron kaming biosecurity, meron kaming masasarap na mga pagkain, malilinis, tauhan, at inaalagaan namin sila. At higit sa lahat, kami ay nasa isang lugar na malawak, malayo sa mga kapitbahay. Yung farm namin ay inaakala ko na siya ang pinaka-qualified talaga dahil nasunod namin yung mga ordinance na kinakailangan sa pagbabawian. Subalit, sa area namin na yan, mayroon kaming problema, yung tubig. Yung tubig ay mahirap namin na i-contain doon sa farm. So, nung buwan ng tag-init, nagsisimula sa February up to June, mainit na mainit. Nahirapan kaming i-maintain yung kalinisan sa aming baboyan. Kumukuha kami ng tubig mula pa sa malayo para lang linisin araw-araw yung aming baboyan. Subalit, di ko maisip kung paano dahil wala naman maraming nagbibisita sa farm namin at higit sa lahat malayo siya sa mga kapitbahay. Pero natamaan pa rin kami ng ESF. Naubos lahat yung mga baboy namin. Pinakamasakit na experience ko sa pag-aalaga ng mga baboy. Subalit, hindi maghihinto ang hanap buhay natin dyan. Hindi maghihinto ang mga pangarap natin na magkaroon ng baboyan at pangarap natin na lumago. So, while waiting na aayusin pa yung baboyan at kailangan makapasa siya sa requirement ng Department of Agrarian Reform na kailangan mawala muna yung lahat ng mga sakit. So, sa akala ko na masayang kasi yung panahon na mag-aantay ng 6 to 8 months. So, dahil may capacity ako at maluwag yung area ko, maraming mga damo, nag-iisip na ako na ang pinakamagandang ilalagay ko while waiting na maayos yung baboyan ko is bumili ng mga kambing. So, bumili ako ng mga kambing. Nagkaroon ako ng 72 heads ng kambing. Meron akong tagapag-alaga na inaakala ko na marunong at saka hindi naman siguro mahirap ang pag-aalaga ng kambing. Yun ang pag-aakala ko. Pero farming pala ay hindi siya basta-basta. Yung nagsasabi na, sige, bumili ka ng kambing kasi mas madali lang alagaan, madali lang yung kambing alagaan, walang problema. Hindi pala. Nalalaman ko dito na ang pag-aalaga ng kambing, ang pinakaunang kailangan mo is yung area. Yung area mo kailangan sila sarado na. Kailangan naka-fence para hindi sila makaperwisyo ng mga kapitbahay at hindi sila madaling bitbitin ng mga magnanakaw or mga tao na kumukuha na lang ng mga bagay na hindi para sa kanila. Yun ang pinakauna. Kailangan nakabakod sila. Pangalawa, kailangan may maganda silang tirahan na hindi sila mababasa, na hindi sila basta-bastang mapasukan. Pangatlo, pagkain. Kailangan mayroon na silang sapat na pagkain, which is another thing na nagkamali ako sa ginawa kong desisyon. Dahil meron akong kambing, meron akong tagapag-alaga, meron akong area, pero wala akong capacity na mag-provide sa kanila ng kahit ng enough food
Dahil sa 72 na yon, marami sila. Madali nilang ubusin yung grass sa area namin. So dahil doon, at sa panahon na tag-ulan at tag-init, nagkakasakit sila. So unti-unti silang namamatay. Subukan namin na itaguyod na mabuhay sana, pero huli na dahil kulang kami sa preparation. Sa while na ginagawa namin ng mga preparation na dapat namin gawin, na pag-alaman ko through research din dito sa YouTube na kailangan pala talaga hindi lang basta-basta ang pagkakambing. Kailangan pala talaga na marunong at mapagmahal yung nag-aalaga. Yun ang pinaka-importante. Basic lang siya, pero pinaka-importante na role sa pagpaparming. Ang marunong mag-alaga, magmamalasakit, at higit sa lahat, mapagmahal sa mga hayupan. At saka kailangan mong magtanim ng mga pagkain ng kambing na hindi lang isang uri, dahil yung kambing ay parang tao din siya, mapili din siya ng pagkain. Kailangan mayroong variety. So mayroon kaming sitaria, mayroon kaming blueberry, mayroon kaming magkakaroon pa lang kami ng tinatawag nila na sorghum. Meron din kaming tinanim na madre cacao, at saka yung madre de agua. At saka marami namang kumpay at saka ipil-ipil doon malapit sa amin. So, yun ang mga varieties ng pagkain ng kambing. Pwede din daw yung banana, leaves ng banana. So, ang dami pala pwedeng kainin ng kambing, hindi lang talaga kumpay, hindi lang talagang grass. At saka napansin ko rin na yung kambing, kung maluwag yung area mo, madali talaga nilang linisin yun. Madali nilang kainin yung lahat ng mga grass, lalo na kung marami sila. So, kailangan sufficient yung pagkain nila. So, marunong tayong mag-allocate na kung gaano sila kadami, ganoon din kadami yung pagkain na dapat na nakahanda sa kanila. Tsaka, natutunan ko sa YouTube na to na kung nag-aalaga ka pala ng kambing, mas maigi yung dinidivide mo yung area mo ng tinataniman mo ng mga pagkain nila. Tapos, yun ay papakain mo sa kanila. Tapos pag naubos yun, ililipat mo sila sa kabila, ililipat mo sila sa ibang klase hanggang maubos yung mga pagkain na yun at babalik sila doon sa una nilang kinainan. So, na-absorb nila lahat ng pagkain, at the same time, nakakain nila ang dapat nakainin nila na nagbibigay sa kanila ng magandang nutrition. At hindi tayo lang basta sa pagkain. Kailangan mayroon tayong vitamins. At higit sa lahat yung pagpupurga. Kahit gaano ka bait at sipag ng yung tagapag-alaga, kung wala ka rin ng mga vitamins at pagpupurga, masasayang din yun. Kasi yung pagkain ay yung kambing mo, hindi sila mataba, hindi din sila dadami ulit. Masakit na experience, from 72 to 25 na lang yung natira sa amin dahil sa hindi kami handa sa ginagawa namin. So ngayon, mayroon kaming sapat na pagkain, matalino at masipag na tagapag-alaga, at mayroon na rin kaming pabahay sa kanila. Yung pabahay nila, naka-elevate para na madaling linisin yung ilalim, at saka mas masaya silang mag-ikot-ikot o maglalaro sa kanilang bahay habang hindi sila makalabas, dahil hindi naman natin alam na minsan sa Pilipinas talaga unpredictable yung weather. May sobrang init, may sobrang ulan, sunod-sunod na ulan, at lalo na sa amin, yung area namin ay bulubundukin yung nilagyan namin sa kanila, so malamig din masyado. So we cover them with tent. So sana yung pagkakambing na yan ay natutunan ko kahit nasa mahirap na paraan. So sa farm din namin na ito, meron din kaming free-range chicken. Sa free-range chicken namin, sinusubukan namin mag-alaga ng 4 different kinds of hens. Hindi ko lahat kabisado yung mga pangalan nila. Ang alam ko lang sa kanila, basilan. Pero marami. Mayroong 4 na tipo ng manok na inalagaan ko, yung mga malalaki.
Yung kailangan pala din sa manok, kailangan din silang mayroong vaccines at vitamins. At higit sa lahat, dapat pala na alam mo na yung manok na yon, marunong ba silang mag-protect ng egg nila, mag-hatch din. Kasi hindi sila kagaya ng mga local chicken namin sa Mindanao na pabayaan mo lang yung itlog nila at saka kinakampungan nila yon, tapos nag-hatch lang bigla. Pero dito, itong mga klase ng manok na to, kailangan mo sila ipasok sa incubator. So, we provided that as well. So, mayroon na sila incubator. So, kaya kung nakikita nyo, naiipon na yung mga itlog nila, at saka ipapasok sila sa incubator with numbers and date. Para na malalaman mo kung kailan sila dapat mag-hatch, at mas check mo din kung they're good potential check or kailangan na ba sila i-remove sa incubator. So, isang pamamaraan na natutunan ko din sa pag-aalaga ng manok. Mayroon din kaming mga turkeys. Pero yung turkeys namin, siguro hindi siya magandang type kasi kinakain niya sarili niyang anak. So that's one thing na I need to learn kung paano maiwasan yun. Dahil back July, akala ko dumami na siya kasi I have 4 sets of turkeys, but then napagkaalaman ko ngayon na ganun pa rin ang natira. Hindi pala lumaki yung mga itlog dahil kinakain niya. Either kinakain niya o kinakain siya ng nag-aalaga sa kanya. So, yun lang ang possibilities doon. Pero ang sinabi sa akin na kinakain niya yung mga anak niya. So, ngayon, pag-aaralan natin. Welcome ko kung sino yung makakatulong sa akin kung paano alagaan yung mga turkeys. Kasi hindi ko pa ni-research yun. Inauna ko yung muna yung kambing, baboy, at saka mga manok. Dito sa channel na ito, ang pinaka-purpose talaga is para matulungan ko din yung mga bagong farmers, bagong nag-aalaga o nagsisimula pa lang na magkakaroon ng mga hayupan sa kanilang mga bundok o kanilang mga lupain. So sana matulungan nyo ako at makatulong din ako sa iba na nag-uumpisa pa lang. Huwag niyong kalimutang i-sign and subscribe and likes itong channel na ito para magkaroon tayo ng community of farmers na magkakaroon ng contribution of ideas and knowledge papaano natin palaguin ang ating mga alaga sa ating buhay. Sana magbigay tulong sa inyo at sana din hindi kayo atubiling magbigay ng inyong mga komentaryo para makatulong din sa akin. Maraming salamat po sa panunood at sana i-like nyo din ang G.W. Moore Farm. Thank you! Parang mas